Sobrang 90% talaga nakatulong ang Englishary sa'kin. Kahit hindi ko man siya nakita yung vid lahat, pero sobrang nakatulong talaga siya sa'kin yung Englishary. Tama po ba 2 weeks ang naging preparation mo? 2 Tas parang weeks, pero yung pahintuin 1 to? week is more on ano lang, yung review lang na parang tips and tricks. Tapos hindi ko talaga yung mga templates na nandun, hindi ko siya tinignan pa. Nakikinig lang ako sa mga ano niyo, yung mga session, yung mga recording, yun lang while nasa work, nasa break. Pero hindi pa talaga totally, hindi ako nag-mock test, hindi talaga ako nag-try pa. Tapos minsan may work talaga ako na nakikinig lang ako while nag-work. Pero Ganong level yung, pero may recordings naman kasi pag minsan nire-review ko yung recordings while nag-work din, while nag-cleaning, or nakikinig ako ng mga YouTube tips din, like tricks and in a way, kahit nasa biyahe ako papuntang work, nasa train, nakikinig ako ng mga tips and tricks, tas nagtatry ako sagutin yung speaking. Tinatry ko pag uwi ko, 6, pahinga muna saglit, tas 8 to 10 or 8 to 12, so focus muna ako. Sabi ko, ilalas ko tong speaking kasi weakness ko to. Reading muna. Reading. Okay. Sa reading naman, vocabulary. Writing, sabi ko, essay. Medyo okay naman ako sa essay. Medyo aliusin ko lang yung, kaganda lang yun sa essay kasi yung topic is medyo okay naman siya. Regarding kasi siya sa, ano ba yung opinion mo kung pag didalakan niyang points yung student na late mag-submit. Tapos ano yung, yun. Tapos kung ano yung alternative recommendation. So, sinabi ko, okay lang naman siyang deduction kasi nga, unfair naman sa yun yung nag-submit on time. Pero ang mas maganda din gawin is, instead na didakan yung na-late, is bigyan nila ng additional points yung maagang nag-submit. Which is yun yung mas makaka-motivate pa nila na mag-submit on time kasi may additional points. exactly. Tapos ang ginawa ko, 180 lang. Sabi ko, paabutin ko itong 200. 204. Naging 204, tas sinabit mo na. Namit mo na. Tapos sabi ko, sana pala ginawa kong 250 para naging 90 yung writing. So, sinabit ko lang siya. Ako kasing pero okay na to, submit. Pero alam ko naman na ginawa ko na, siguro sa reading ako natagalan kasi medyo mahirap yung fill in the blanks ngayon compare sa mga naano ko sa mga mock test. Medyo mahirap siya. Yung vocabulary wise, sobrang hirap niya. At saka yung grammar, kung ano yung ilalagay mo, medyo halos pare-pareho kasi parang halos sila lahat yung option tama. Tapos yung listening naman, yung repeat sentence, nagamit ko yung initial method talaga. Very good. Mm-mm. Kaya pala naka-90 sa listening si ate. Oo, hindi ko alam. Sobrang hirap ng accent nila. Kasi hindi naman to ganito yung mga mock test ko. Sobrang hirap. Kaso, ang tinanda ko lang na advice niya, yung initial method at saka, kung hindi mo na alala yung iba, wag mo na, sabihin mo lang yung alala mo. Kahit hindi naman siya sunod, pero sunod-sunod siya, pero kahit nalaktawan mo yung iba. So, ganyan yung ginawa ko. Pero ang good thing naman sa akin, medyo okay yung memory ko. Very good. Pinactice ko yung initial siya day before the exam. Very good. Isang araw lang. So, yun yung ginamit ko, initial method. So, masasabi niyo po ba ate na, di ba hindi naman na po kayo masyado gumamit ng templates? Pero yung mga strategies and tips na natutunan nyo din sa English Charlie, naka-help naman din by just listening? Actually, yung template, hindi ko siya talaga memorize, pero finamiliarize ko siya. Hindi naman kasi 'di ba sabi niyo is as much possible kasi 'di ba, wag din yung isang template lang sundin mo. Madidetect kasi na parang like describe image yun na lang yung susundin mo. Maging flexible ka din. Ay, in a way, nakatulong siya makadagdag, maano mo lang, ma-arrange mo lang yung sasabihin mo. Pero dapat maging flexible ka sa wordings na what if ito yung hindi na pala line graph, hindi na pala bar graph, hindi na pala biglang image lang. Ay, hindi mo naman pwede sabihin this graph is a line. Hindi na pwede. Tama po. Na compares between, hindi na pwede. So, ginawa ko lang siya as a guide, pero while nagmamock test ako, pinapractice ko siyang i-change yung mga wordings. Tapos, yung essay, hindi ko na tinignan yung essay na template. Kasi ang ano ko naman, as much as possible, wag ka na mag-template sa essay. Ang inano ko lang doon is maka 200 words ka, check mo lang yung spelling, kasi sila sa spelling talaga at saka grammar. Wag mo na din masyadong laliman yung mga words. Kung hindi ka naman sure sa mga words mo, medyo simple words lang. Ayusin lang yung mga connections like mga additionally, therefore, moreover, ganon. Yung paraphrasing, mga ganon.
So, yun yung inano ko sa mind ko na dapat ganun lang. Basta, ang in-advise na like, kung magre-repeat sentence nga, yung initial method. Kung kaya mo naman, kung may sarili kang template, gawin mo. Kung kaya mo naman sundin yung initial method, gawin mo din. Kung saan ka lang confident. Ay, yung 25 seconds nga sa describe image, dapat at least 25 seconds. Sinusundan ko siya. Kasi nga, iba din yung tapos sabi yung may isa na yung mga multiple choice sa reading or something. Kung kaya mong laktawan mo. Pero kung kaya mo sagutan na ng 1 minute, sagutan mo. So, yung ginagawa ko sa mga ganyan, multiple choice, tinayin ko tanong, hanapin ko lang, hindi ko nababasahin lahat. Hanapin ko lang, saan ba ito? Tapos yung summarized spoken text, medyo weakness ko yon nung una. Kasi hindi ko, yung ano mo yung lecture ng haba-haba. Basta makuha mo lang yung keywords, bahala ka nang magre-write doon or bahala mo na sabihin. Basta may keywords. Yun, ang ano ko lang talaga na ano ko sa inyo is yung keywords. Kasi yun yung importante sa speaking talaga. Napaka-helpful ng tips ni Ate since siya ay superior score achiever. So, any last message sa mga teachers sa English Charlie? Sa lahat ng teachers like sa English Charlie, kahit hindi ko man kayo na-meet, I mean, hindi ako na yung mga videos, pero sobrang nakatulong. Pagpatuloy nyo pa yung mga tips, yung patience nyo sa pagtuturo, like kasi syempre iba-iba din naman ng style yung mga nagtumitingin sa videos, may mga iba talaga nahirapan sa ganito, ganyan. So, yun, maging patient. At saka, sobrang nakatulong talaga yung mga tips talaga. At saka yung mga nagtitake din. Yes. Any message sa kanila? Yun, maging confident lang. Ang ano lang naman talaga nun is wag lang ma-mental block. Maging talaga. Maging prepared. Hindi naman totally na talagang pag-aralan mo ng isang buwan or something. Kung kaya mong aralin ng isang buwan, maging prepared. At saka, yun, filter lang na wag din lahat talaga. Yung kung hindi mo kaya siyang aralin lahat, wag mong aralin lahat. Kasi wag mong i-pressure yourself mo na aralin lahat. Focus ka sa weakness mo, pero bigyan mo ding time yung ibang mga module. Tas kung ano yung mga tips na binibigay ng mga teacher, sundin nyo lang din. Hindi naman nila yan binigay as a tips lang para lang for the sake na malaking tulong talaga siya. Sobrang malaking tulong yung mga tips, templates. Kung kaya nyo i-memorize yung templates, gawin nyo. Pero kung hindi nyo kaya, familiarize nyo lang. Pero maging flexible lang din. Wag din talaga na parang ito lang kasi sinabi, maging resourceful, check din ang ibang mga videos, pero in a way, sobrang 90% talaga nakatulong ang English Charlie sa akin. Kahit hindi ko man siya nakita yung video lahat, pero sobrang nakatulong talaga siya sa akin yung English Charlie. Don't limit yourself, bigay nyo lang lahat. Kasi yun nga, at least nabigay mo lahat, wala kang pagsisisihan, mali man, tama man, nasabi mo lahat, nagawa mo lahat, yung kung ano yung kaya mo. Thank you so much, Ate Uno.